press briefing po ngayon dyan sa Malacanang at kasama po natin sa linya ng telepono walang iba kundi ang ating correspondent sa Malacanang, Christian Yosores. Christian, pasok. At desisyon, Minya, nagsimula na ang press briefing dito sa Malacanang kaugnay ng pagpirma ni Pangulong Marcos sa 2026 budget. Pakinggan natin. Administrasyon ni Pangulong Marcos Uniform Jr. personnel. makakatiyak Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., makakatiyak ang mamamayang Pilipino na ang 2026 budget ay tapat, masinop at tumutugon sa pangangailangan ng lahat. Bago nito, ipinapakita rin sa pagpasa ng 2026 national budget ang pagsulong ng transparency sa budgeting. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon at sa pagnanais ni Pangulong Marcos Jr., naka-livestream ang proceeding ng Bicameral Conference Committee upang maitaas ang tiwala at kumpiyansa ng publiko at mapalakas ang pananagutan sa paggastos ng pondo ng bayan. Makakaasa po ang taong bayan na sa ilalim ng liderato ni Pangulong Marcos Jr., ang pondo ng bayan ay para sa bayan. Magagamit ito ng tama at mailalaan para sa kapakanan ng bawat Pilipino saan mang panig ng mundo. Upang talakayin ng mas malalim ang 2026 national budget, makakasama natin ngayon si Executive Secretary Ralph Recto at Acting Budget Secretary Rolando Toledo. Makakasama rin natin ang ilan sa economic team ni Pangulong Marcos Jr., sina Finance Secretary Frederick Go at DepDef Secretary Arsenio Balisacan. Magandang umaga po mga kalihim. Secretary Ralph. Thank you. Yes. Maraming salamat. Yusek Claire. Magandang araw po sa inyong lahat. We opened the year with so much hope brought about by the newly signed General Appropriations Act of 2026 na hindi lang basta-basta pinirmahan, kung hindi isinuri, inupuan at pinag-aralan ng mabuti. And so we thank our colleagues in Congress and the Office of the President and the DBM for their sleepless nights during the break, helping the President comb through every line, every provision of the budget. Because this is what the Filipino people deserve, a budget that is rigorously reviewed and not rushed. I also commend Congress for the meaningful reforms it pursued to strengthen transparency and accountability in the budget process. Unti-unti nating ibinalik ang proseso ng budget sa dapat itong anyo, bukas at tapat sa publiko. We also thank our lawmakers for the close, constructive work they did with the executive to deliver a budget that puts the Filipino people at the center of growth. Ito ang budget natin, budget ng bawat Pilipino. For this budget represents an unprecedented investment in the Filipino people. Education, healthcare, agriculture, and social services are at their highest levels in history. It is investing where it matters most, in the classrooms, in the health centers, in the farms, in our communities, and in the future of Filipinos. It also strengthens national-local cooperation so that development reaches every province, every city, every municipality, every barangay. At pinagtibay rin nito ang ating pangako sa kapakanan ng ating mga kawal, pulis at uniformadong hanay na araw-araw naglilingkod at nagbubuwis ng kanilang buhay para sa bayan. Yet the signing of this budget is only the beginning. Its true test is in its implementation. At dito na papasok ang ehekutibo. Kaya ang pangako namin ay simple. Sisiguraduhin naming totoong makikinabang ang taong bayan dito. We built a budget that is clean, disciplined, and responsive. And we will implement it with integrity, constant vigilance, and sense of urgency. Hihigpitan natin ang pagpapatupad nito. We will make sure that what is written in law will be built on the ground, visible, trackable, and valuable to the people. Through this budget, we want our people to see, not just hear, that this government is careful with their hard-earned money, serious with its promises, and faithful
to its duty. Ito po ang simula ng isang taon na mas maayos at mas makatarungang paggamit ng pondo ng taong bayan. At isang bagong taon na may mas maraming konkretong dahilan upang maniwala sa bagong Pilipinas na sama-sama nating itinataguyod. Ulit, maraming salamat po. Happy New Year sa inyong lahat. Bago po tayo tumanggap ng katanungan, Secretary Toledo, meron po ba kayong paunahing pananalita o tatanggap na po tayo ng questions? Siguro enough na yung ni Secretary Recto opening remarks niya, so probably we can proceed now with the Q&A. Okay, thank you po. Okay, ang unang katanungan ay magagaling kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Secretaries, good morning. Happy New Year. Ano-ano po yung exact items that were vetoed by the President that constitute the 92.5 billion pesos that was removed from unprogrammed appropriations? There are, I'll take this question. There are roughly 10 items in the unprogrammed fund. Ang tinanggal yung budgetary support to GOCCs, ang halaga niyan roughly 6,895 million. Yung fiscal support sa CARS program na 4.320 billion. Insurance for government assets na 2 billion. Prior years LGU shares na 14 million. RACE program, 250,000. GOP counterpart sa foreign assisted projects sa 35 billion 769 million. Payments of PS requirements na 43 billion 245 million na nakapaloob na sa iba't ibang ehensya ng pamahalaan. At natanggal na rin naman, I think during yung sagip, wala na yung 80 billion na sagip, wala na rin yung Nampeday property na 210 million, public health emergency benefits na 6.7 billion, Marawi siege victims compensation under the NEP then was 2 billion. Ang natira na lang ay support, tatlong item na lang ang natira. Support to foreign assisted projects, 97 billion 305 million. Revised AFP modernization program na 50 billion. At risk management program na 3.6 billion. So ito yung natira sa unprogrammed fund. Roughly 150 billion 905 million na more or less katumbas ng unprogrammed fund noong 2019. Sir, follow-up question. Sir, the President promised the judicious spending of taxpayers' money under the 2026 national budget. What is the administration doing to police, if not totally temper, the grant of excessive bonuses, either to lawmakers, to cabinet secretaries, or anyone in government in general? Especially these were recently flagged by several lawmakers in recent weeks. Well, in the executive branch, wala naman excessive bonuses to begin with, no? Pangalawa, kung ang tinutukoy po ninyo ay yung budget ng Kongreso, nung nakaraang taon, ang budget ng Kongreso, kung hindi ako nagkakamali, ay 50 billion. 50 billion and correct. In 2025 GAE, ang Kongreso ay may budget ng 50 billion. Sa taong 2026, ang budget ng Kongreso ay 38.6 billion. So nabawasan ng roughly 12 billion yung budget ng Kongreso in 2026 compared to 2025. Sorry, sir. Anong items po yung natanggal under nung 12 billion that was removed from Congress? This is both for the House and the Senate, right? That is correct. For the House and the Senate and Commission on Appointments and Senate Electoral Tribunal. I don't have the details with me, but maybe the DBM would have them. Yes, Sec. If I may, as far as the NEP of the Senate and the rest of the Congress, just to give you details, okay, for Senate, it's 7.5 in the NEP, and it increased to 8.5 billion. And then for Senate Electoral Tribunal, 329, and it became 389 million. Now, for the Commission on Appointments, it's 1.089 billion to 1.680 billion. Then House of Representatives, that is 17.2 billion to 27.7, and the HO Electoral Tribunal, 255, the same amount as far as the GA is concerned. So NEP level.
Okay, thank you. Follow up? Yes, Ivan? Good morning, Secretary Sir. Sinabi po ng Pangulo, hindi hahayaan ng administrasyon na gawing backdoor for discretionary spending on unprogrammed appropriations. There will be strict guidelines, clearly defined triggers bago ho ma-release. What are we going to do differently this year? Kasi I suppose these are existing guidelines already. Those that existed the year before. Paano ho natin ito exactly gagawin? Well, unang-una, nabanggit ko nga kanina na nung nakaraan, meron yung SAGIP, Infrastructure and Social Programs sa lump sum na mahigit 80.8 billion. Wala na ngayon yan. So of the 10 items or more in the unprogram, ang natira 3 na lang. So what are the 3 items? Again, revised AFP modernization program na 50 billion, yung risk management program na 3.6, ito'y patungkol sa mga contingent liability natin sa PPP, at yung support to foreign assisted projects na 97 billion. Ang pagkaintindi ko dito sa support to foreign assisted projects, ang loan proceeds, karamihan dito ay yung mga that did not make the cut nung ginawa ang budget for 2026 na in the pipeline. So, hindi napasama sa program yan dahil wala pang maliwanag, kaya nasaan program yan. So, ito yung mga that did not make the cut nung ginagawa ng DBM yung budget for 2026. Thank you, Ivan. The next question will be coming from Tristan Odalo, Newswatch Plus. Hi, Secretaries. Good morning po. Morning. Sabi po ni Pangulong Bongbong Marcos kanina rin sa speech niya na he will not allow political intervention sa implementation po or sa rollout ng social services, lalo na yung sa mga programa ng gobyerno. So how exactly is this administration plan to execute? Because isa po sa mga concern, for example, yung sa medical assistance, nagiging patronage politics din po dahil yung mga existence ng guarantee letters coming from politicians. So ano po yung, what will we do differently this time? Kung hindi ako nagkakamali, there is a special provision in the budget or a general provision in the budget na bawal yung mga politiko during the actual disbursement or the actual pamimigay nito sa mga kababayan natin. So susundan natin yung guidelines na yan under the General Appropriations Act of 2026. Wala yan dati. So ngayon nandiyan yan, susundan natin yung guidelines na yan. And one follow-up na lang po. Bago po mapirmahan yung budget, marami pong naglabas ang pahayag din mula sa mga lawmaker na hindi pumirma sa or hindi pumabor sa budget because sabi po nila iba't ibang variations daw po ng pork barrel pa rin sa 2026 budget. May sabi po ni Senator Amy, meron daw pong giniling pork itong budget na to or soft pork na sinasabi nila. Sa pag-aaral, sa pagre-review ng Malacanang, ano pong masasabi nyo? Pork barrel free po ba itong 2026 budget? Yes, sa tingin namin, pork barrel free. Dahil hindi naman pwede makialam ang legislator pagdating ng executing the budget at purely executive function na yan pagdating ng execution of the budget. Thank you. Okay, thank you, Tristan. Next question will be from Clay Pardilla. Okay, let's go to Chloe Hufana. Good morning po. I guess to DBM or Secretary Recto. With the 2026 budget reportedly cutting back on flood control project allocations, how does the administration plan to achieve the DBCC's 6 to 7% growth forecast through 2028? And which sectors will likely drive growth and what measures are in place to mitigate potential headwinds given these fiscal adjustments? Maybe with the Sec RC. RC. Well, for the budget of 2026, that is expected to support a growth of 5 to 6%, and next year that will be from 5.5 to 6.5, and then 6 to 7 in 2028. Now, in the last couple of years, it has been consumption spending that has driven growth.
accounting for nearly 3/4 of the GDP. No, that's on the demand side, and if you look at the supply side of the economy, that's services, and in the sa consumption, that's likely going to be still supported by employment, the growth in employment, and remittances. No, but we also expect the rebound of consumer confidence this year, no? Because as you have seen in the data in the third quarter, consumption spending it slowed down sharply from over 5% to just 4.1%, no? In the third quarter because of that reduction in the confidence of our consuming public. That we expect to rebound this year as inflation continues to be low. For the entire 2025, inflation has been down to 1.7%, and that is expected to continue this year. We're actually targeting just 2 to 4% inflation but I think we will achieve less than that. And also interest rates have been coming down, and we have been reading the papers with BSP saying that they will continue to follow that rate reduction. And globally, the pessimism in the trade and investment regime of many countries was not as bad as we thought it was last year, with the sharp increases in tariffs initially by the U.S. and so I think that there are favorable forces moving that we are seeing moving forward, and so we do expect that the broad economy will grow sufficiently strong, especially toward the second half, I think, of the year. We probably will still see some residual effects of the events last year in the first half of the year. Follow up lang po. Magre-revise po ba tayo ng growth targets? Oh, well, the last one we have done, but we have not yet released it's not been officially released yet. But we have done some work and some discussions and decisions last December. Actually, that's the DBCC, and the numbers that I mentioned, the GDP numbers, reflect those decisions. Thank you, sir. Thank you, Chloe. Evelyn Quiroz, Filipino Mirror. Good morning. Kay Secretary Toledo po, yung clarification lang po sa question kanina na nabanggit po ni Pangulo yung we will not allow unprogrammed appropriations to be misused. Sinabi po na i-release lang po ito upon validation. Pwede pong malaman sino pong magva-validate? May committee po ba dito? Okay. So, yung pag-validate yan, of course, aside from that validation, we need to, of course, kailangan natin ma-meet yung requirements or even triggers. One is, when we have excess revenue, that's the time that we can also unlock that program appropriations. At the same time, kung mayroon na tayong perfected loan para din sa ating mga foreign-assisted projects. So, mean to say, kung foreign-assisted project yan, that is already validated by the ICC. It passed through the process of evaluation, at the same time, approval. So, I guess with that, the foreign-assisted project, no need to validate. But as to the ating mga releases other than that, is we need to look at, of course, yung process natin as to the yung aming ginagamit din sa pag-evaluate ng ating budget when we prepare the budget. And that is yung ating, okay, one is it should be aligned with the plan of the national government. Second, it should have ready for implementation, of course. And of course, yung ating prioritization as far as the agency is concerned. So, those are just some of the validation that we need to look at when we release the unprogrammed appropriations.
Sir, follow-up lang po. So, kasi po, kaya ko po ito natanong dahil yung mga flood control issue ng nakaraan, nandyan naman din po kayo sa opisina na yan. So, ang sinasabi niyo po ba, maiiwasan na itong nangyari nung nakaraan sa panahon ng dating kalihim ng DBM? Definitely, mawawala as mentioned by Secretary Recto, actually wala na rin yung pagkukuhanan natin ng mga ganyang pondo. And very limited na lang, 3 na nga lang eh. So mean to say, hindi na mangyayari yung nangyari ng nakaraang taon o nakaraang mga unprogrammed appropriations natin. So definitely that will not happen already because as mentioned ba, 3 na lang yung prioritization natin na kailangan. Which is very strict na yung ating pag-i-evaluate niyan given, of course, yung limited fiscal space that is available to us. Thank you po. Thank you, Jean. Yusek, pwede pang kay Secretary Go, isa lang po. Ma'am Evelyn, yes. Secretary, nabasa ko po yung nabanggit ng Pangulo na this budget further strengthens the PhilHealth with nearly 129 billion, including the 60 billion directed to be restored yung sa PhilHealth. Pwede po bang malaman kung kailan naman po maibabalik yung PDIC fund amounting to 107 billion? Thank you po. Ang pagkaintindi ko, sorry. Ang pagkaintindi ko, yung utos ng Supreme Court ay para sa PhilHealth lang at wala sa PDIC. At yung sa PhilHealth naman, nakapaloob na sa 2026 budget as directed by the President last September pa lang. At yun nga, may desisyon ng Supreme Court na ilagay sa 2026 budget. I think I'll just add one more. The dispositive portion of the Supreme Court decision only talks about PhilHealth. Thank you, Posek. Yes, thank you, Evelyn. Ms. Jean Mangalus of Philstar.com. Good morning. Question to Secretary Toledo. Representative Tino accused the Congress of moving 43 billion pesos of mandatory personal benefits into the UA. Can we get a clarification from the DBM about this? Okay. Yung ating kasi unprogrammed appropriations which actually total na mention kanina ni Secretary Recto na natin niya ibig sabihin na veto ng presidente as far as the personal services requirements. Okay? So, yung nilagay kasi some of those program ready under unprogrammed appropriations ay nilagay na natin sa budget ng ahensya which is transferring lang from the unprogrammed appropriations at nilagay na natin sa program. One of which is yung ating mga daily subsistence allowance na nilagay na natin siya doon sa ahensya ng gobyerno rather than put it in the NPBF. So inilagay na natin doon sa ahensya mismo. So, yon. Actually, ang nakalagay po doon is yung para sa benefits 1.02 billion na nilaan po sa NPBF ay benefits para sa karagdagang doktor, nurse at ibang allied medical positions ng mga hospitals, treatment and rehabilitation centers na nasa ilalim na po ng Department of Health. Okay. Ang eksaktong bilang po ng posisyon na gagawin ay tutukuyin pa ng DOH na isubmit sa DBM para i-review at evaluate yung upang sagutin po ay consistent po sa kasalukuyang staffing ng ating mga hospital. So, yung PGF naman po, ang programa pong nandyan mismo ay para doon sa ating supposed to be pension and gratuity funds ng ating mga MUP. Okay? So, nandun na rin naman po sa programa, sa ahensya, doon sa ating mga ahensya. Like for example, in the Department of DILG and the DND. So, Bala, it wasn't removed, it wasn't put into the UA, na-distribute lang siya to the appropriate agency. No, yes, you're right. It was already distributed and
Those are mandatory kasi yan. Kailangan natin bayaran yan kasi kundi baka magwala sila sa. So, because those are already earned already as their benefits. So that should be put in the proper place which is already programmed in the specific agency budget. Sa madaling salita, if I may, sa madaling salita, enough yung PS budget requirements under the program fund. Oh, isa pang question. So we heard from the president himself that political involvement is not allowed. So can we ask what happened to alleged soft pork and patron politics political programs like the MAIFIP and the AIX, which have been accused of being used for patron politics? Well, like I said earlier, merong general provision in the budget na pinagbabawal ang politiko to be present during the distribution of this ayuda. Halimbawa, susundan natin kung ano yung nakapaloob sa General Appropriations Act. Yun na rin yung guidelines natin. Pero what would this enforcement look like? May penalties po ba yung mga politiko na sasama sa mga programs na ganito? We will look into that. But like I said, there is already a general provision. I think it was also quoted, if I'm not mistaken. Susundan natin yung guidelines na yan. Eugene, follow-up question from Ivan Mayrina. But Secretary Recto, sir, hindi naman ho kailangan ng physical presence ng politiko para mag-intervene sa mga ayuda, if I may use that word. Hindi ho ba? So paano ho kaya mas matitiyak na hindi nga nakikialam itong mga politiko? Maybe since nandyan pa rin po yung mga MAIFIP and other. Ang masasabi ko lang dyan ay meron batas na may general provision under the General Appropriations Act na susundan natin. Something So, that wasn't there previously? Hindi tayo dadagdag sa batas, hindi rin tayo babawas kung ano man ang nakalagay sa batas. Eden Santos. Good afternoon po, ES Recto or DVM Secretary Toledo po. Linawin lang po natin, may budget pa rin po ba sa flood control project for this year? Kung meron po magkano, if there is none, paano po ang gagawin ng Pangulo para po matugunan yung mga malawakang pagbaha na kumitil sa buhay ng ating mga kababayan at sumira po sa mga ari-arian, gayon din sa agrikultura at sa infrastruktura? Mayroon pa rin tayong budget for flood control but specific for the foreign assisted project only. That's around 15.7 billion. So, because meron na tayong mga kontrata na dapat sundin at dapat ma-implement yung project according to the plan as far as the project is concerned. Ano pong mga particular na mga flood control projects itong mga to? Right now, I don't have, pero we can, anyway, we'll publish naman na yung ating GAA so you can browse it to our GAA. What are those flood control projects under the foreign assisted project? So right now, I don't have a copy of that specific project for flood control. Kahit isa lang po, wala po kayo natatandaan. Okay. This, yung, ano yun? Resilience, yeah. Actually, that is for the resilience project of the DPWH. IPIF, yes. Okay. I think that is through the JICA loan natin. Yes. Thank you very much. Yes, Letre, yes. Related pa rin po dun sa alleged pork, dun po sa 32 billion na Farm to Market Road na project, sino pong nag-identify ng mga pupondang proyekto? Ang pagkaintindi ko dyan ay Department of Agriculture yan. Ang nagbigay ng listahan ng farm to market roads. Yung mga congressman po, wala silang Wala akong alam dahil nung napanood ko yung BICAM, doon pinasok sa BICAM to, nagkaroon pa nga ng sagutan kung matatandaan natin sa PICC. So ito yung plano ng DA.
na binigay sa Kongreso for the farm-to-market roads. Isa pa po, binanggit ni Senator Amy, sumulpot lang din daw ito sa BICAM, yung Presidential Assistance to Farmers, isang uri rin daw po ito ng ayuda. Pwede pong malaman ano po itong pondong ito? Ang pagkaintindi ko dyan ay nakapaloob na yan in the General Appropriation or in the GAB version. If I'm not mistaken, meron ng roughly 10 billion ata yung kung di ako nagkakamali. Yan ay assistance sa farmers dahil minsan ang presyo ng bigas or ang presyo ng palay ay 12 pesos per kilo. I think we want to maintain the farm gate prices roughly at 18 pesos. Yun ang diferensya dyan. Binabayaran natin yung diferensya. Thank you, Let Narciso. Tulong yan para sa ating magsasaka. So, hindi pork barrel yan. Sa mahigit 2 million farmers kung natatandaan ko. Thank you, ES. Thank you, Let Narciso of DCRH. Sam Mendinilla. Yes. Good afternoon po. I-clarify ko lang po. Bali yung pag dito po dun sa 92.5 billion, walang expected na magiging may stall na government program dahil dun sa na-veto na yung amount. Wala naman. Wala ako nakikita dahil unang-una, sa tingin ko, walang excess revenue na ganun kalaki